Good morning, world! Maulang umaga! Enteng, wag kang maging malupit! Kilala niyo guys si Enteng? Nandun sa Bicol region. Oo nga, nasa Bicol si At saka Enteng. kung saan pa dun, banda dun. Enteng ha? Oo. Ulan ng ulan. Oo. Salamat sa ulan. Kayong Pero- mga kayong mga nasa lugar Ay, ng meron ka na. lugar ng umuulan, mag-iingat kayo ha at Pagmamaneho. maraming baha, maraming aksidente. Kaya ingat-ingat lalo na sa pagmamaneho. Pero thank you Lord at Masaya ang mga tanim. Oo, unang-una yung mga tanim masaya. Tapos maraming nangangailangan, lalo na agricultural, nangangailangan ng tubig, ng ulan. Bakit meron tayong ganito? Ginamit mo sa kape ito. Ito pala sa kape. Kaya eto, nag-ano lang kami. Tinapay lang at kape. Magkakape nga lang sana ako gumawa ng ng Tinapay. nag-toast ng tinapay ng ano ba to? Monay. Guys, sabi niya, ilabas mo na yung sorry. butter. Guys, sabi niya kape lang, di ba? So, dinagdagan ko ng tinapay. Nung dinagdagan ko ng tinapay, upo na kami, nasaan ang itlog? Sabi niya, anong itlog? Kape nga lang hiningin mo. Sabi niya, hindi ako kumain ng itlog kahapon, mapiprito ako. Sabi ko, kumain ka ng itlog. Nung kumain tayo sa susis, ang tapsilog ko may itlog, syempre, binigyan pa kita ng kalahati, ayaw mo pinilit kita. Kalahati lang. Kalahati nga. Pagdating dito sa bahay, yung itlog na naman ang tapsilog ko, binigay ko sa iyo, pinatong mo sa iyong palabok na merong kalahating itlog. So, half plus 1, that's 2 eggs. Yun daw siya guys ng itlog. Kalimutan niya, sa taga siya sa itlog. May video yun, hindi ka makalay. Ganun ba? Guys, yan ang maganda sa guys, sa retired, you don't rush. Pagising namin kanina, maaga pa, di ba? Muulan. Maghapon na naman ang ulan ngayon di ba pag maulan, masarap mahigay-gapin na tayo na namin ng aircon ng umaga na, pero medyo may lamig pa syempre yung kwarto, plus malamig sa labas. So, hindi siya minute. Sabi niya, mamaya na tayo babangon. Sabi ko, sure. Dahil kasi ako guys, walang problema sa tulog. Sarap na sarap ako sa tulog. Favorite kong matulog. Kaya sabi ko, yung rare times na willing siyang mahiga ng matagal. Gustong-gusto mo. Yes! Yun. Pero hindi, bumangon na ako, naligo na ako. At Tapos ako natulog pa rin ng konti habang naliligo siya. Oo, habang naliligo ako, ayun, sinabayan pa rin ang tulog. Pero ang point ko is, yun ang kagandahan pag retired ka na. Dahil kasi, you don't have to rush. Na, ako may pasok, off nga ako ngayon, pero bukas, the next few days may pasok ako, kailangan ko magawa yung kailangan kong gawin ngayon. So, yun ang kagandahan ng retired. Hindi kami nang iinggit. Pero, basta yun sa amin lang. pero ang ibig kong sabihin, kahit nga nagtatrabaho ka pa, kung gusto ng katawan mong matulog pa, then do it. Kasi pag okay na yung tulog mo, kahit pilitin mo pang matulog, hindi ka na makakatulog. Parang buffet. Kahit palakain ka, kagaya ko, mahilig kang kumain. Hindi ako maniniwala. Na sa tulog. Dahil ikaw, anytime, pagka humiga ka, pag mumikat ka, tulog ka Yeah. Wala kang sobra sa tulog Hindi. Pero parang sa buffet nga. Parang sila kumikita, all you can eat all you can. Pero may hangganan ang busog. Pero din sa tulog, may hangganan din Bakit nga ikaw wala? Kaiba ako Kaya sinasabi ko lang, kung ang katawan mo nanghihingi ng tulog, lalo pa hindi ka pa retired, itulog mo guys. May labahin? May uniform ka pa ba bukas? Meron ka pa bang isusuot na sa karsonsilyo? Karsonsilyo talaga. Huwag mo nang gawin, don't rush. Take time to smell the roses, sabi nga nila. Tama. Dahil kasi, pag happy ka, lahat ng tao din sa paligid mo magiging happy kasi hindi ka, yung sa Ilonggo pa, buringot. Hindi ka, buringot sa ako? Hindi ka bugnutin. Or irritable. Yun. Tapos pag irritable ka guys, nagiging irritating ka. Tama. Tama.
naiirita mga tao sa'yo. Pati ikaw naiirita sa sarili mo. Na-feel nyo yan minsan, guys? So, okay ka lang na walang itlog? Oo, okay na ako. Okay. Kape lang yung hiningi niya, guys. Sabi niya, magkakape lang ako. Kasi nga, late na nga kaming bumangon. So, sabi niya, magkakape lang kami. Mamaya na kami kakain. Pinaliwanag mo na, di okay na. Masakit loob niya. Ang ibig sabihin, for today. For today, wala ka pang itlog. Mm-hmm. Hindi, itlog ka mamaya. Dapat niya pa. Hindi nga, magkakape lang sana ako. Eh, nag-toast ng bread. Ako, pakilabas mo na yung butter. Guys, yung nagsa-comment na tungkol sa MX3 coffee na masarap. Yun pala yung mangustin na coffee. Yung may mangustin na healthy coffee. May kamahalan lang siya, 200 pesos something. Pero hindi, masarap tong mga gantong kape. Allergic kami sa mahal. 200 pesos, 10 yata ang laman. Eh, ito, walang 100, 10 rin ang laman. Pero ano ito? Sunmig white coffee na sugar-free. Pero ako decaf. Hindi yan decaf, ay. Huh? Hindi yan decaf. Sunmig yan. Pero may decaf ka na Ba't di decaf ang ginawa mo sa akin? Eh, sabi mo kasi masarap ito. Hindi mo alam, hindi decaf. Okay lang kasi, ay hindi ka pwede pagkahapon na para hindi mapektuhan tulog mo. Isa yun guys sa namin, opposites. Hindi kami magkapareho. Mahilig akong matulog siya. Kahit noon pa. Kahit nung bago pa lang kami mag-asawa. Ganap na ako magagawa. At siya, hindi siya nagnanap sa hapon. Minsan, makikita mo siya na idlip siya, pero, oh my gosh, kahit anong daan-daan mo, gigising siya. Ako, kahit na nanonood siyang TV malakas, nandun ako sa sopa, malakas din ang hilig ko. Hindi kasi ayoko masira yung tulog ko sa gabi. Kasi may problema kang ako matulog. Pag may problema kang matulog, mahirap. Buti na lang ako, wala pa nung ganon. Kaya sinasamantala ko, iniwasan ko matulog para sa gabi at least makatulog ako. Makatulog siya ng Yung iba, gumagamit na ng kung ano-anong pampatulog, ako hindi pa. Ako hindi ko kailangan. At saka yung iba, talagang sinasabi naman nila alas 3 pa lang gising na. Ako naman, awa ng Diyos, maaga, pwede kong gumising ng maaga. Yung pagka mag-exercise kami, maglalakad, magbabike, alas 5 talaga, pinaseset ko yung relo. Yun. Kaya, guys, manipis lang tong kinukuha ko dahil baka sabihin nyo, lakas ko sa butter. Mapahiran lang ganyan, no? O, yan, no? Ayan. Kaya, buti na lang awa ng Diyos, wala pa akong problema sa Kaya ayaw niya pagtulog. mag-nap-nap kasi natatakot siya hindi siya makatulog sa gabi. Ako naman, kahit anong nap ko pagdating sa gabi na. Parang akong manok Pagka, di ba yung manok pag madilim na? Tulog na. Matutulog na. Pupunta na sa sa puno or saan man sila natutulog. Humahapon na. Pero hindi, marami talaga akong mga kilala ko, kaibigan ko. May problema sa tulog? Hindi, alas 3 pa lang, gising na. Oo. Ay, hindi, pag tumatanda ka yata ganyan, di ba? Si daddy, si mami, maaga magtulog na gumigising. Ay, ibig sabihin na, abutin ko rin yun? Yeah. Pagtanda ko? Basta lang sinasabi ko lang, pag ang katawan niyo humuhingi ng tulog, itulog niyo guys. Dahil kasi your body is telling you need sleep. Or you need rest. Kung hindi man sleep, basta rest. Tsaka, hindi lahat ng tao ganun na pag gusto matulog, nakakatulog. Iba nga may mga problema nga sa pagtulog, yung mga may insomnia. Siguro sa buhay ko, nakailang beses lang ako na hindi ako makatulog. Ang hirap pala nung ganong feeling na hindi ka makatulog. Masarap Yung pagod ka na pero hindi ka makatulog.
At saka masarap guys pala. Yung pagod ka, yung enough lang yung pagod mo na masarap matulog. Kasi minsan pag sobrang pagod, hindi ka makatulog. Parang restless ka. Pero tamang pagod na kung sarap matulog. Kain pala tayo guys. Katulad kahapon na malakas, ano naman pala, umuulan nung nag-grocery kami. Tapos pag uwi namin, nakita ko na naman sa news, ang dami ng mga lugar na baha. Baha na naman pala. May yan, baha na. Pero awa ng Diyos dito, mga dinaan na pinuntahan namin, Clark, walang baha. Ay, thank you Lord. Salamat po. Bless them yung nabaha. Hirap siguro yun. Kasi kailan na yung may baha? Ay, may baha na naman. Panahon na yata ng mga bagyo-bagyo yung mga bare months. Ang problema kasi yung mga drainage. Yun ang problema. Basura. Tapos basura. Nakakadagdag. Hindi tayo maingat sa basura, sa pag-dispose ng basura. Ayun, yun ang nakakakos ng bara sa mga drainage. Ayun din ang magsasuffer. Nanonood na ako ng TV sa gabi, sa news. Manila, baha, ang dami ng baha. Bulacan, ay. Part ng Bulacan? Meron na pala. Hindi, yung dulo wala. Nag-ano pa? Nag-reason pa. Nag-excuse. Sarap. Pero ang butter, Gusto mo pa? palit tayo kaya. Bakit? Kasi malaki ito. Bakit? Okay na ako. Ang butter, di ba, hindi healthy. Pero mas lesser evil kaysa mantikilya. Yung mga ginagamit nilang ingredients. Ay, mga margarine. Ano iluluto natin? Langga. Isda at gulay. Yun. Gulay. Isda. Wow. Masarap kumain, maulan. I thank you for that. Pero mamaya na tayo kakain. Siyempre, kakakain lang natin eh. Di-defrost pa natin yung isda muna. Ang dali lang mag-defrost kasi yung kakain nila, yung pag mga isda, karne, sinaseparate ko na sa Tupperware kagaya kagahapon. Ang ganyan lang guys, oh. Manipis lang. Hindi ka nila ginajudge, okay lang. Oh, okay, thank you. Sinaseparate ko na sa mga, mga Plastic, container. Plastic bags, container. Para na isang luto na yun na based sa dalawa kami. Ngayon, pag nandito si Percy o kung sino, dagdagan mo, pero at least yung kada Tupperware na or kada container, para lang yun sa dalawa sa amin, para i-defrost ko lang yung kung anong kailangan. Tapos madali pating hanapin kasi nasa ano na. Ganun siya. Kagaya kahapon, pag bumibili kami ng for example, kagahapon wings. Ang daan mo maglagay. Baka sabihin mo, kasi mahal, hindi. Baka sabihin mo masama dahil butter yan. Hindi yun, mahal. Wala na, tapos na. Nilagay ko na sa isang container, nilagay ko ng 6 na wings. 6 na wings, nilagyan ko ng hinati ko na yung gizzard at saka liver, nilagay ko na sa doon sa isang Tupperware, mayroon ng gizzard, mayroon ng wings. So pagka dinefrost ko yun, isang lutuan na yun, maadobo man yun o tinola man yun, at isang ngayon may ibang tao na iluluto, may nagtatrabaho or kung nandito si Percy o didoblehin ko o triplehin ko, basta at least na. Ganun siya.
Ay, saka madaling hanapin. Pati Kanya sa yung- freezer. Kaya yung ref namin organized. May time din na hindi. Pero pag naayos ko na, gumagana yung ulo ko. Pati yung giniling, pinaparate ko na. Maliliit na bags. Para sa, for example, pang sahog lang. Ngayon, pag gusto ko magpikadilyo, kagaya ng isang araw, didamihan ko ilang bags na gano'n na maliliit. Kasi lalo pang giniling, ang hirap i-defrost kung kailangan mo, konti lang, di ba? At saka hindi maganda yung defrost, balik sa freezer, defrost, balik sa freezer. Lalo na atay. Ah, saan Ang atay, pagka Hindi dinifrost ko mo, maluto ko na. huwag mo na ibalik. Either, klaseng atay? Either na iluto mo, or basta iluto mo tapos yun, tsaka mo i-rep, tsaka mo i-freezer, pagluto na. Kahit anong atay, Basta dinifrost mo ang atay, luto na. huwag mo na ibabalik. Poison. Pag may mga naririnig kayong mga tunog-tunog, may ginagawang bahay, di ba guys? Dito may ginagawang bahay. Doon sa likod natin, Dito meron din. doon sa harap. Doon sa harap meron din. Hindi naman kami nababother. Hindi naman siya yung maingay, hindi naman. Walang pag gumagamit lang ng mga machine. Ah, dito pa pala. Itong rental property, may rental pala ito eh. Umalis na yung nagre-rent. Ngayon, pinipinturahan siguro or ginagawa yung kailangan gawin bago iparent ulit. Kaya may mga tao din dyan. Kaya 1, 2, 3, 4 may gumagawa. Thank you, Lord. Amen. Hindi ka na, hindi tayo nagbubuko. Hindi. Dapat. Paano tayo magbuko? May kape tayo eh. Saging, gusto mo? Please. Sabihin mo guys, 1994 pa kami nitong mamang ito. Ilang anyos na. 30 years. Nagsasawa ka na, naiinip ka Oh my na. gosh, nagsawa ako noon pa. Baka lang. Pero hindi si Louie Boy kasi guys. Baka lang. Maalagang tao. Maalaga. Pasensyoso. At saka guys, isipin nyo. Nalimutan mo naman eh. Ha? Yung mapagmahal. Pagmahal. Ayun. Mas malinis sa katawan. Ay, nako. Tapos ang number 1 sa kanya, alam nyo guys, never, not one time, not even once, na nag-away kami sa pera. Kasi wala naman kaming pera. Wala kami pag-away. Hindi, never kami nag-away. Never siyang nagalit dahil nagbigay ako sa parents ko or sa mga kapatid ko noon nung nasa Pilipinas pa sila. Wala, never. At saka sa pag-uusap lang naman yan guys eh. Dahil kasi nung mag-nobyo pa lang kami, lagi nang pinag-usapan na sabi ko, alam mo, ako lang ang nasa America right now. Sabi ko, hopefully, eventually, yung kapatid ko nandito na rin. Pero ako ang tumutulong na sumusuporta sa family ko sa Pilipinas. Eh, kasi naman, umpisa pa lang nga dahil ikinuwento mo na lahat sa akin ng buhay nyo. Kaya, Ako tinago. alam ko na talagang, yun nga, gaya na sinabi ko, yun isang ikinagusto ko sa'yo, na sinabi mo yung kung ano kayo, na mahirap kayo, wala kayong gano'n, wala kayong ganito. I said, oh my God, kung noon ko pa nakilala sana ako si Jerly, no? Natulungan ko sila, oh. Kaya lang ilang taong ka noon. Nung pumunta ka ng Amerika, I was 10 years old. Yeah, because 18 and a half ang agwat namin, guys. Are you kidding me? 18 and a half, yeah. Panoorin nyo, guys, ha, sa mga bago lang sa aming channel, panoorin nyo yung How We Met. Kung type nyo lang tumawa. Kung type nyo tumawa, panoorin yung How We Met. Part 1, Part 2. Ngayon, kung gusto nyo mainis, Wag. panoorin. Hindi, kung gusto nyo mainis, panoorin nyo. Oo, nga pala. Kung basta't panoorin nyo. Ngayon, kung gusto nyo, kung ba yun? Kung ayaw nyo mainis, panoorin nyo pa rin. Ganun. Hindi, ang ating channel lang naman, gano'n naman sa mundo, di ba guys? Hindi mo mapaligaya lahat. There's always somebody na ayaw sa'yo. Kahit wala kang ginawa.
Ganun lang yun. Ganun lang yun. No, ngayon, ano pa yung sinasabi mo sa akin? Yun nga, na ano siya, at saka, Yeah, please. ano siya talaga, mapagmahal sa mga bata, maalaga sa mga bata. Wow. Hindi siya perpekto ha. Bakit hindi siya perpekto? Diborsyado siya mga kilala ko. Isang bagay yan na ayaw ko noon nung dalaga ako. Ayoko ng may anak, ayoko ng diborsyado, ayoko ng... Hindi Actually, Adventist. gusto ko na hindi kami pareho ng religion. Ayoko. Dati, ewan ko lang ha, pero nung high school ako, college, lagi kong ini-imagine sarili ko, mag-aasawa ko balang araw ng Amerikano. Pero Wow! never ako nakamit ng Amerikano na Excuse. nagkagusto ako or wala. Siya na, bagong dating pa lang ako sa Amerika, siya na na-meet ko eh. At saka, Ibig sabihin ako lang nagustuhan mo? I guess, yeah. I guess. I guess, bakit may I guess? Hindi Hindi nga ga. Hindi nga, that's why I'm asking you. Yeah. Wow. Hindi, pero ibig sabihin, pinagdasal ko pati. Dahil kasi, di ba guys, kinuwento ko na, a lot of things sa checklist ko, may checklist talaga. Against lahat negative. Walang ano. Hindi doon sa listahan ko, wala siya. Nasaan ako? Wala, doon na sa Alapaap. Alapaap. Ano yung Alapaap? Sky? Mm-hmm. Pero hindi... Cloud. I also believe na kung ipagdasal mo kasi sabi ng Diyos, di ba? Kahit anong bagay, maliit, malaki, ipagdasal mo, hingi mo ng guidance. Pinagdasal ko yung Lord, ano ba yan? Sabi ko, bakit na? Ngayon, tapos na ako mag-aaral. Ngayon, nasa Amerika na ako. Sabi ng tita ko na nagpaaral sa akin, ay, kung gusto mong mag-asawa, pagdating mo dun sa Amerika, mag-asawa ka. Yun lang naman ang hiningi ko sa'yo na mag-aral ka, magtapos ka ng pag-aaral para matulungan mo yung parents mo at mga kapatid ko. Kapatid ni Mami yun, si Tita Letty, at saka si Tito M, yung husband niya, the late Tito M. Sila nagpaaral sa akin. Hindi si Tita at si Tito, hindi nila sinabi na, pinag-aral ka, huwag ka muna mag-asawa ha, tulungan mo ganito, bayaran mo kami. Walang ganun guys. Tsaka yung mga anak nila, si Mac John, si Emily, parang hindi sila na... Hi, Emily. Hi. Hi, John. Hi, Emily. Hi, Emily. Hi, John. Sharon na Nonoy, yung mga... Sharon Nonoy. Ang mga spouses nila. Never, agoy, na ako, nainitan ako kasi nakabukas ang bintana, hindi ko ma-on ang aircon. Binuksan namin kasi nga umuulan. Hindi nila sinabi sa akin na huwag ka muna mag-asawa, tumulong ka sa inyo, bayaran nyo, wala. Kaya, yung bang pagdating ko sa Amerika, Lord, bakit naman ito ang lalaki na nagkaka-interest sa akin at ako'y nagkaka-interest din? Wow. Ang layo naman sa iniisip ko, diborsyado, hindi Adventist, malayo agwat ng edad namin. Bakit siya? May mga anak. Wow. Sabi ko, bakit? Hindi nga. Nakakataba ka ng puso, Hindi nga ga. Sa sunod na kwentuhan, ikaw magkwento, bakit na ako pinili mo? Ay, sinabi mo na pala yun sa ibang vlog. Panoorin nyo na lang yung iba. Yung hindi pa nakakapanood. Bakit ang nanay naman, bago namatay, ano naman ang sabi sa'yo? Iniwan ba naman ni nanay sa akin siya, guys? Ano sabi ng nanay? Ano daw bahala sa'yo? Tsaka alam Kaya niya hindi ka na, pwedeng magloko dahil kasi pupukpukin ko ulo mo. Tsaka alam niya na kung saan niya ako iiwan. Sa kanya, sa iyo niya yung sinabi. Oo nga. Tapos sinabi niya rin sa akin eventually. Tapos ang nanay pa, Kasi ngayon mga anak namin, di ba guys, 10 months and 3 weeks apart. Kaya 5 weeks every year, they're the same age. Dalawa namin anak na lalaki. Nung buhay pa si nanay, nung buntis ako sa pangalawa kay Jay, sabi, tanda ko nasa sopa siya, hinawakan niya yung tiyan ko. Girly, tawag sa akin girly. Instead na Jerlyn, girly, tama na yan ha, para hindi kayo mahirapan ni boy. Wala kayong katulong dito sa Amerika. Hinawakan niya yung tiyan ko, tama na daw, na daw ako manganak after that. Boy. Si Boy Buyaboy. Yan nga, di ba? Sabi niya, at least, alam ko na, boy, kung kanino kita iiwan. Sabi siya. Kasi siya si Bunsoy, ni nanay. Pero guys, yun nga, kung pagdadasal mo, yung kahit na... At saka, walang perfect na relationship. Oh my gosh, syempre may away din kaming dalawa.
You know, pero over the years, as you get older, your discussions, your arguments are so petty. Walang kaano-anuhan. In God's timing. Everything in God's timing. Everything. Ako naniniwala ako dyan. Yes. In God's timing. Pero dati nga iniisip ko, either mag-asawa ko ng Amerikano or magiging matandang dalaga ako. Yun ang isip ko. Kasi parang, nung mga panahon na high school, college, yung mga friends ko nagno-nobyo, left and right, break dito, nobyo doon, break na naman. Ako hindi, parang sabi ko, that's a waste of time. Pag hindi ko gusto. Kaya ako lang unang naging boyfriend niya. Kasawa pa niya. Hindi, isipin naman nila. Kaya pala napunta si Jerlyn sa matanda kasi wala naman palang siyang nobyo dati. No, kasi iba yung walang nobyo sa walang nanligaw. Yung wala kang nobyo, choice mo yun. Sa nanligaw, guys, marami naman nanligaw sa akin. High school, college, kahit nung nagtatrabaho na ako. Pero, iba yung walang nanligaw sa walang nobyo. Wala kang nobyo, choice mo yun. May nanligaw pero ayaw mo sa kanila. Kaya nga sinasabi ko, in God's timing, talagang, kumbaga, pinagtiyak tayo. Oo. Yun. Pero yung wala kang... Binigyan ka ng pagkakataon na mapunta dito sa Amerika, kahit na wala kayong dito pera. Sa Amerika, wala na tayo sa Amerika. Ay, sorry. Doon sa Amerika. Kahit mahirap kayo, nagkaroon ng dahilan, mapunta ka sa Amerika para magkita tayo. At saka yung ano... Ngayon, pati ang nanay, bago namatay, yun nga, sinabi niya na, boy, alam ko na kung sa kanino kita iiwan. Baka kaya din bumitaw ng si nanay, dahil kasi kampante na siguro siya. Kasi ang nanay, pabalik-balik lang yun. Sa Chicago, a few months. California, a few months. Philippines, a few months. Depende sa panahon. Pag winter sa Chicago, nasa California siya. Doon sa kapatid ko sa Chicago. Pag hindi masyadong init sa Pilipinas, nasa Pilipinas naman siya. Kaya, may time na nasa amin siya. So, nakita naman niya siguro kung ano ugali ko. Kasi minsan ang ugali, di ba, hindi minsan, lagi. Lalabas lang yun pag magkasama kayo sa isang bahay. Kaya maswerte rin ako dahil kasi ako lang naging boyfriend niya. Ayun nga guys, ang sinasabi ko, iba yung walang boyfriend sa walang nanligaw. Kasi, kung wala ka manliligaw, iba yun. Ay, may diferensya, bakit walang nanligaw? At saka alam nyo ba guys, ang lahat ng mga nanligaw sa akin, up to this day, they're still my friends. Kasi, hindi ako nagsusuplada. Ayaw ko sa'yo, hindi ibig sabihin na masama kang tao. Hindi ibig sabihin, hindi lang tayo para sa isa't isa. Don't waste my time, don't waste your time. Ganon ako dati. Kahit bata pa ako, ganon ang thinking ko. Why can't we just be friends? Yung ganon. Pero up to this day, guys, they are my friends. Except for couple maybe in college kasi syempre may mga edad na yun pagka-college ka na. Wala na, we lost contact. May mga asawa na. Yung ganon. So anyway guys, sana naman napupunta ang ating kwentuhan. Kaya nga tayo may kaintuhan eh. Dahil kasi guys, wala naman tayo, diba? Ganun man tayo, kahit wala namang camera, nagkukwentuhan tayo. Kasi nga ang aming kwentuhan guys, 99.999999, walang script. It's not scripted. So kung anong nasa isip, anong nasa puso, yun ang lumalabas sa bungang. At saka wala kaming sawa. Kasi nga, ulitin natin, kahit na walang camera, ganito kaming dalawa. Kaya happy kami. Happy kami. Kaya nga, ulitin ko, nasabi ko na ba na yun nga, mga friends ko, relatives ko, tinatanong, boy, hindi ka naiinip, hindi kayo naiinip dyan, hindi kayo nabubog dyan. Wala, never na na-feel ko yun. Since nung umuwi kami dito, na tumira na kami dito? Wala, never. Hindi, para kami kasing best friends na nasa komportableng bahay, na gusto namin parehong bahay. Tapos, nakakain namin ang gusto namin, naluluto namin ang gusto namin. Awa ng Diyos. Thank you, Lord. Awa ng Diyos. Thank you, Lord. Parang kahit bago lang kami sa Angeles, nagkaroon kami ng dahil sa YouTube, nagkaroon kami ng mga kaibigan na we still keep in contact. Kahit na, for example, nasa ibang bansa sila nakatira, pero pag uwi nila dito, na-meet namin, kagaya ng mga Rohel family.
Brian, Darlene at ang mga bata. Nasa UK sila. May mga uuwi. They want to meet with us. At saka, kasi Guys, mga taga rito sila. Pag uwi nyo, let us know. Jing Solis, Ay, si ano pala, si Jacqueline, Ay, Jacqueline, naku, September this ayoko month. na ngang sabihin pala dahil kasi sinasabi ko lagi, Jacqueline, ano na lang 2 months na lang, uwi ka na Parang binibilang ko tapos kahapon sabi ko, Jacqueline, sabi ko, hindi ko na sasabihin kung ilang araw ka na lang bago umuwi. Pero 11 days na lang. 11 days na lang ba? Oo. Bumili yan guys. Bumili dito ng property. Property sa Metrogate. Ng lupa. Pero namit lang din namin, nanonood siya sa amin. So, good luck Jacqueline and family sa bago niyong tapos magiging buhay sa Angeles in the near future. Good luck. Tapos, yun nga, nagpatulong sa amin na humanap nga ng property dito. Tapos, yun naman, na-refer naman namin. Naging kaibigan din namin sa YouTube. Na neighbor namin. Taga rito rin, si Pam and Neil. At saka engineer. Ayan. Ayun. Hopefully, maging bang yung feel at home din si Jacqueline dito sana. Taga rito ba sila? Kaya sila bumili dito? Taga rito sila, Pampanga? Not necessarily Angeles, I think. So, kasi nga, ang sabi ko sa inyo, ang bahay nga kahit gaano kalaki, kahit na anong ganda, anong laki, basta't wala yung vibes, wala kang nafe-feel, ganon na, para bang doon mo mafe-feel na may boredom, medyo naiinip, yung ganon. Kasi, na yan titiran mo yan Kanya ang kailangan talaga, yung gusto mo. Feeling, yung vibe ba na talagang, gusto ko to, talagang, kasi naman, yung gaya nga na sinabi rin namin, hiningi kasi namin ng guidance kay Lord. Kaya dito kami dinala ni Lord. Dito ang kasagutan ng namin. Dasal. Kasi nga, lahat ng bagay, lahat ng plano namin, lahat ng gusto namin, hinihingi namin ng guidance kay Lord. Kanya, sinasagot naman niya. He's so good. In God's time. Yun. Dito kami inilagay. Kaya, happy kami dito. We are so happy. And it helps, I think, na tayong dalawa, pareho tayo, hindi tayo, yung pwede lang sa bahay. In-enjoy namin ang labas, in-enjoy namin ang travel, and we are actually, ginagawa naman we'll namin. Update you guys, we're in the works planning to ginagawa get out namin. of the country. Ang ibig lang niya sabihin, meron kasing tao na paggising, pagkakain, halika, punta tayo sa ganon. Yung hindi mapakali sa bahay. Halika, punta tayo sa ganon. Pagdating, sandali lang, nasa bahay, punta tayo sa ganon. Meron nga ayaw na sa bahay. Hindi naman kami ganon. Kasi kahit doon sa Amerika, ganon kami. Pero lumalabas kami, Hindi lumalabas. Yung trabaho. Ibig niya sabihin, yung bang... we enjoy being home. May kasi tao kasing ayaw sa bahay. Meron akong mga kaibigan, meron akong mga... Hindi mapakali sa loob ng bahay. Pagdating ng bahay, sandali lang yun, uupo, kakain, alis na. Gusto nila sa labas, which is that's fine. Pero kami lang ba, nagkataon lang na pareho kami sa ganun. Kasi kanya imagine kung siya, lakwachero, ako hindi, or the other way around. Yeah, ang mangyayari, aalis ako ng aalis, may iiwan. Or kung sumama man ako, hindi ako happy dahil kasi nasa labas. Or vice versa. Siya naman ang lakwachera. Siya naman gusto nasa labas lagi. Ako naman may iwan. Paano kung may mamit siya sa labas? Alam mo naman, hindi ako ganong klaseng tao. Friendly ako, babae, lalaki, matanda, bata. Mataas sa lipunan, mababa sa lipunan. I'm friendly with everyone. Pero yung yung, ang tawag dito? Yung parang, habang tumatanda kami guys, marami na ngayong nagiging pareho kami. Pero kahit sa Amerika, ako, for example, pagka off ako ng 2 days, 3 days. Kasi usually pag mag-weekend off ako, may mga weekends ako na 3 araw. Magsunod either Friday, Saturday, Sunday or Saturday, Sunday, Monday.
pag yung 3 araw na yon, lahat nasa labas ako for whatever reason, busy, nasa labas lagi. Yung feeling ko hindi ako nag-off. Yung na-feeling ko parang ako hindi nag-off. Para sa akin yung off, yung nasa bahay lang ako, nood ng TV, nasa computer, magnanap, babasa-basa ng kung ano-ano yun. Ganon din kami. Pag kami kailangan puntahan sa labas din kami. So guys, ayun, nagpaplano kaming pumunta sa, gusto ko pumunta ng ibang Asian countries. Kasi nga, ma-afford guys, dahil kasi mura lang from here. Punta ka ng Thailand, Korea, Japan, Vietnam, Cambodia, ma-afford. Kaysa yung galing ka sa Amerika, pupunta ka ng Vietnam, oh my gosh, napakamahal. Pupunta ka ng Thailand, ang mahal. Pupunta ka ng Korea, ang mahal. Pero kung galing ka dito, yun ang kagandahan. At saka nandito na Hong Kong, nandito na sa Clark. Hindi na ako pupunta ng NAIA. Hopefully, balang araw, mayroong Rojas, Clark Rojas na I know. Para hindi na ako pupunta ng NAIA pag umuwi ako sa Rojas. Kaya yun guys, in the near future, we'll do travel. Hindi, tsaka kasi naman, mostly lahat, we have a lot in common. We have a lot of opposites, but we also have a lot in common. And as we get older, parang nagiging mellow kami lalo. Walang sinasabi yun. Alam na nila yun, be proud na sa edad mo, you look younger than your age. Yun lagi sinasabi ko sa kanya dati, guys. Edad ka ng edad eh. Yun lagi sinasabi ko dati sa kanya, be proud of your age. I am. Dahil kasi, maraming tao na mas bata ng dihamak sa'yo, pero they look much older than you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya, hello pala kay Kid. Parang pareho kayo ng style siguro nito na. Taga Las Vegas. Oo, taga Nevada sila. Pag pumunta kami sa pag bumalik kami sa California sometime next year, early next year hopefully. Baka makapunta tayo ng Las Vegas, kita tayo, Kid. May miss ko rin ng Vegas, hindi ako kayo pa nagsusugal. Yung lang yung ambience. At saka magagandang hotel. Masasarap na pagkain. Yun ang gusto ko sa Vegas. Pero hindi ako magsa-slot machine. Magkano lang. Tapos, kasi sumasakit ang loob ko pag natatalo. Kaya hindi ako pwede sa mga sugal. Kasi sumasakit ang loob ko talaga, guys. Yung para bang, man. Which is one thing good that I like. Kasi hindi sakit sa loob. Napupunta kami ng Las Vegas, pero hindi siya ba yung nahilig. Marami siyang kaibigan, marami kong kaibigan. Ayan. Mga pagka yung off na, takbo na, diretso na ng Las Vegas. Kami nga, malapit nga kami. It's like just 15-20 minutes, like Elsinore to Pechanga. Excuse me. Pechanga Casino. Tapos, it's a big casino. Saka, nandun din ng Morongo. Morongo, malapit din. Pero, nandun din yung, yung nasa Fontana? I mean, saan yun? Hindi na Morongo. San Manuel. Hindi na San Manuel ngayon ang pangalan. Yamava. Yamava. Dating San Manuel. Dating San Manuel. Yun talagang puntahan ng mga nurses na Pilipino. Pala Casino. Kasi malapit lang yung San Manuel. Pero never ako, not once, I have been in San Manuel. I have, yung papunta, yung sa tent. Pala. Aten? Morongo. Ay, bastos, sorry. 12 o'clock. Ay, let's pray. Thank you, Lord, for everything, for loving us and taking care of us. Please bless, dear Lord, our viewers as we discuss life. We hope to inspire. We hope to make people happy. Bless them, dear Lord. Bless them if they are sick, whatever ailments they have physically, mentally, spiritually. Bless us, dear Lord. And thank you for everything. Bless our families. Forgive us our sins, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. May alarm ako, guys. Alas 12. Mula pa yan sa Ako rin. Pagka alas 12, nagpipray kami. Kahit noon pa yan nagtatrabaho ako. Kasi ang mahirap kasi yung sugal. Nakakaaliw. Pero it's a disease. I know. Yung gambling. Napakahirap na disease. Hindi balik kung yung sakit lang na lagnat, trangkaso. Hindi, parang cancer. Na pagka napunta sa'yo, ang hirap i-cure. Ang hirap i-cure. Yun talagang sugarol, ha? Hindi lang yung naglaro ka lang para makatry ka or
Pero yung meron talaga yung mga sugarol na talagang Hindi nga sugarol. kasi, doon nga nag-i-start yun. Doon nag-i-start yun, yung bang pakonti-konti, padae-dae, marai-rae, mas marami, yung bang ganun yan eh. Kasi kaya nga sakit. Ang dami kong mga friends ko, meron akong mga nakilala rin na na mga mag-asawa sila. Pag alis ng bahay, naku sa hapon, ang sweet, ako. Tawanan sila, tawanan. Pag uwi ng umaga, sikat na araw pag umuwi. Nag-aaway. Nag-overnight na. Maririnig mo, nag-aaway. Nag-overnight na sa casino. Nag-overnight sila sa casino. Ilan yung ganyan kong kakilala. Tapos may nag-end up pa. Binenta ang bahay, nag-end up divorce. Maraming ganyan guys, sa mga Pilipino sa ibang bansa. Ay, nako. Kasi sakit yan eh. It's a disease na talagang parang cancer. Yun yung pinag-uusapan natin lagi. Kasi, talagang exciting guys. Kasi syempre, nung una kong punta sa Amerika, nung sabi niya, hindi ka pa nakapunta ng Las Vegas. Sabi ko, hindi. Dinala niya ako sa Las Vegas. Tinuruan niya ako yung slot machine. Dati coins pa eh. Ngayon, ano na lang, wala na. Tapos pag lumabas yung pera mo, pinanalunan, papel na lang, parang cheque na piniprint out ng machine. Pero dati, coins pa talagang nakaka-excite na ihulog mo yung coins. Nakaka-excite talaga. Pero, yung din-discuss natin lagi na, pag nanalo ka, gusto mo pa more. So, you want to play more. Pag naman natalo ka, gusto mo naman makabawi. Makabawi, so gusto mo pa rin. Kaya, paano end up nun? Wala, andun ka. Meron din akong kumpare. Nagpunta kami gabi. Kaya ako kasi pagka nagpunta ako ng casino, nagsusugal ako. Pero hindi ko hinahanap. Gaya nga nung pinag-usapan natin na ang lapit lang sa amin. Pero never na nagpunta ako doon by myself tapos magsusugal ako. No. Yung pagka napunta kami ng Vegas, ayan. Nandun ako, syempre, to enjoy, di ba? Mag-aalat ka na kasi maglalaro tayo. Mag-aalat ako ng pera na pagka natapos yun, naubos yun, that's it. That's it, pansit. And nasa isip ko na yun, ito, patalo. Pag nanalo, swerte. Thank you Lord, nanalo ka. At saka wag ka na maglalaro pagka panalo mo yun. Yes. For example, yung 100 mo, naging 200. Yes. That's it. Wag ka nang uulit. Kasi meron akong very close ko siya, friend. Matagal na rin to. Punta kami sa Vegas gabi. Ayun, talaga naman yun. Talagang sugarol. Hindi pa tayo mag-asawa kasi never ka pumunta ng Vegas na ano. Hindi pa tayo mag-asawa. Dito pa lang sugarol na yun. Sa Pilipinas? Oo. Sinama ako. Punta kami, sinamahan ko. Sugal siya. Dice. Yung crap. Ako naman, islat machine. Pag ganun-ganun lang. Tapos, yun nga, may control ako. Alam mo yun, yung friend ko na yun, alam nyo, nananalo sa dice. Hanggang sa inabot na kami ng madaling araw. Let's say, mga 5 a.m. Nananalo ng mga 10,000, mahigit. Dollars? Wow. Ngayon, hindi ko nasasabihin sa'yo kung pangalan. Huwag mo sabihin dito, sabihin mo mamaya sa akin. Sige. Hindi, sinabi ko na yata sa'yo yun eh. Baka, pero nakalimutan ko na mamaya, tatanungin kita. Nanalo siya, $10,000 mahigit. $500,000 na yan. Nilapitan siya ng pit boss. Sir, maka-check-in kayo? Ay, hindi pala nagseser doon. Ano lang, you guys, headroom here, naka-check-in kayo? No, sabi namin. Ano lang kami, balikan lang kami. I think alam ko yung sinasabi mo. Parang naalala ko na. Ganun ba? Sabing ganun. Bibigyan ko kayo ng sabi doon sa kaibigan ko. Bibigyan ko kayo ng sweet dito, sabing ganun. Para magpahinga kayo. Makapagpahinga kayo. Para meron kayong libreng kwarto. Ganun. Ang gaganda guys, ang mga kwarto ng mga sweet, sweet. Kasi, ang gusto na pagka nanalo ka, huwag kang umalis. Nandun ka sa casino. Yes. Mabawi nila. Pagka kasi sugarol ka at nasa casino ka, wala kang gagawin kung hindi magsugal. Kung umiinom ka, iinom ka. Yun. Kasi ang kanya never kung
inattempt na tumira sa Las Vegas. Lalo na nung araw, matanda na nga ako doon sa Amerika eh. Noon, magkano lang ang bahay noon? Mga $50,000 lang. Unang panahon. Oo, lupa, makakabili ka. Ang mura-mura lang. Eh ngayon, oh my God, almost million na. Million. Mga bahay doon. Yeah. Never ko inattempt na inisip, sumagi sa isip ko na It's very tumira Las tempting Vegas. Kasi pagka nandun ka, parang it's a city, it's a small city, like andun lang, wala kang gagawin kung hindi magtrabaho. Okay? Katrabaho ka. Pagka wala ka ng trabaho, anong gagawin mo? Alak. Pagka may alak, may sugal. Pagka may sugal, may babae. Alak, babae, sugal. Magkakaduktong yan lagi. Alak, babae, sugal. Yon. Kaya, very tempting. Kaya never At saka iba talaga yung feeling doon. Parang happy place. Mm-hmm. Kung pumupunta ka lang siguro. Pero kung doon ka nakatira talagang araw-araw ka nandun ka nagtatrabaho. Wala kang gagawin. Yung mga nagtatrabaho ro, mga Pilipino, yung pagka-off nila, pagkatapos nilang magtrabaho, makita mo yun, naglalaro na rin. See? Nagbabaka sakaling manalo. Ang problema, sa sugal, mas marami ang talo kaysa sa panalo. Kanya sila nag-i-invest ng kung magkano milyon na investment dyan. Biro mo yung building na pinatatayo nila, mga empleyado na pinasasahod nila, libo katao. Ang mga employee. Isipin nyo yun. Bakit mga kapital yan ng mga yan? Kung hindi kikita. More ang nila. Yes. Sa Bisaya pa, kabig. Kabig naman. Sa amin kabig. Oh, sa Tagalog, kabig. Kabig. Sa amin kabig. More ang kabig, syempre. Kaya sila kumikita sila. Alam nga naman lahat ng pera nila, pinapanalo na lang nila mga tao. Kasi kung ano lang yan, kung even lang, hindi mag-i-invest ang tao. Bakit isusugal ko yung pera ko? Di ba? Ba't ko i-invest? Kaya lang, sa sugal kasi, mas maraming talo kaysa panalo. Ibig sabihin, may nagsugal, magkakabig ang bahay, ang house. Ganon. Ganon talaga. So, yun. Meron kayong room, ganito, ganon. Di, ginawa namin, tinanggap namin. Pahinga kami. Tapos, kain, libre rin, ha? Oo, bibigyan ka ng libre, pagkain. Ang sasarap pag isang pagkain. Alam niyo, pagkatapos namin, ligo, kinabukasan na yon, the next day na yon. Sinabayan namin pagkatapos tulog, tapos paggising, kain, ligo. Bumalik na kami ng California. Kasi lang yun from LA, 3 hours lang. mga 5, let's say, sabihin natin Hindi, 5. Hindi, sabihin mo ng 5 para at least hindi masyadong mabilis yung pero tumatakbo ka na ng 70 miles an hour. Miles an hour. Hindi kilometers. Hindi kilometers mga an hour. kilometers per hour, ganun. Nahigit. Yung ganun. All the way yun. All the way. Yun. Kaya nga marami ring, di ba maraming Pilipino sa California? Kaya marami ring nagsusugal dahil kasi napakalapit ng Vegas. Aside sa mga casino na nasa California na mismo, hindi kagaya ng ibang state na, for example, Chicago, Hawaii, kung saan pang mga state, mag-ano pa sila? Lilipad pa sila aeroplano. Sa California, drive ka lang. Para mapunta ng Las Vegas. Mga kasama ko nga mga night shift. Pagka clock out, dire-diretso na yan sa Las Vegas. Kasi pagka weekend off sila. Once na napunta ka ng Amerika, isa yun sa gugustuhin mong puntahan. Kasi pagka napunta ka ng Amerika, isa yun sa gugustuhin mong puntahan. Las Vegas. At saka yung feeling na, pumunta ka ng Amerika, kailangan, isa yun sa mga bagay talaga. Tama ka na, kailangan. Disneyland. Tsaka yung parents ko, nung unang punta sa Amerika, dinala talaga namin sa Las Vegas. Kaya kami, pag may mga bisitang galing dito, dinadala namin sa Las Vegas. Kasi, parang it's a must. It's a must na mapunta ka sa Vegas. Ibang klaseng experience, guys. Ang saya naman. Ang feeling. Iba. Ang dami kong mga naidalaro, mga friends ko. Parang pagdating doon, wow! Pare, nandito ba ako sa Las Vegas? Parang Tsaka kahit ako, nung una mo akong dinala sa Las Vegas, diba, tapos pinakain pa niya ako, guys, ng steak. First time ko, guys, kumain ng steak. 1994 na. Wala ka,
laki-laki guys. Nag-iisip kami sa isip ko, ganito laking steak. Sa amin, yung buong pamilya na siguro kakain. Never naman ako nakakain ng steak. Kaya nakakain ko na yung prito karne, hindi yung steak na dinala niya ko dun sa may yung parang feel na, ay, nasa Amerika ako guys. Ang daming pagkain, ang lalaki ng mga serving, kaya pala lalaki tao, pati ako lumaki. Dumating ako sa Amerika guys, 98 pounds. Lalo na pagkagabi. Oh my gosh. City of Lights talaga. City of Lights talaga. Pero kami guys, as like we, all that time na nasa Amerika, sa California lang naman ako tumira. Nakapunta ako na ibang state, pero yung tumira talaga, kumbaga Californian, yun ang doon ang home namin, doon na talaga home base namin. Pero may mga time kami ni Louie Boy, lalo na malaki na mga bata, punta tayo ng Vegas, magsusugal, ayaw ko magsugal, sabi niya. Bakit? Lahat ba mayroon bang na kailangan mo magsugal? So may mga punta kami guys sa Las Vegas na sasabihin ko sa kanya. For example, kasi pag sige 100, ang budget ko, for example 100, sa mga nagsusugal dyan, isipin nyo, $100 only? Pang-sugal, pero para sa akin, sakit na yung loob ko niyan guys, pag naubos na yan. Pero may mga punta kami na, ni isang hulog. Pindot sa Sa machine. Sa machine, wala. May mga time kami na nag-shopping lang kami, sabi ko, bili mo ako ng yung mga bag lang na hindi mamahalin, hindi yung mga libo-libo bag, hindi ko lang. Pagka nagkaayaan na kami sa Las Vegas, sige. Usap kami kung ano gagawin namin. Magbabudget tayo 1,000. 1,000. Yun, 1,000. Shopping yun. Shopping namin shopping, para sa mga bata. kain, tapos may larong konti, yung gano'n. Oo, pero mayroon time na alala mo, nakabili ako ng mga gusto kong bilhin na normally I wouldn't buy, pero sabi mo, hindi tayo naglaro, ibili mo. Kasi kung nilaro mo yan, naubos lang yan. Sabi ko, hanggang ngayon guys, ang bag na yan, nandyan pa. Nakaalat na yung $1,000 para sa... Gasolina na yan, lahat na yan. Para sa pagpunta namin Las Vegas. Ngayon, Which is very cheap, Very cheap yun. Ikukumpara nyo sa iba. Mga 3 nights na yun, guys. Ano pa yung libre hotel? Libre hotel. Dahil kasi ang mga hanggang ngayon, sa email ko, lagi pa rin, 2 nights free. Mga complimentary. Mga 2 nights free, ganyan-ganyan. Usually sa Wynn Las Vegas, ang ganda. Meron din kaming may ilan kaming vlog sa Wynn Las Vegas. Sa mga taga-ibang bansa na hindi pa nakapunta ng Las Vegas, or sa mga taga-Amerika, taga-California, or malapit na state, na pumupunta ng Vegas, pero baka hindi pa ninyo napuntahan yung Wynn, or hindi pa kayo nag-stay. Napuntahan for sure, pero hindi pa baka na-stay yung makita ang rooms. Meron kaming 2 or 3 vlogs ng Wynn Las Vegas, pati yung renovated room nila, lahat, binago lahat, furnishings, colors, even the sink, lahat binago nila. Meron din kaming vlog. So, just look for Wynn Las Vegas. Kaya, kid, yan Las Vegas boy yan. So, kid, magkita tayo ha. Doon nakatira yan sa Las Vegas. Tsaka yung misis niya. Sila mag-asawa. So, dati rin silang nasa California. Tsaka retired na rin sila. Tapos, pumunta sila ng Las Vegas. Sabi nila hindi mismo sa Vegas daw, sa, Henderson. Which is, parang city lang na, another city ng... Next na city from Las Vegas. It's not far. May time nga naalala mo, ng mga bata na may hinanap ba tayong restaurant, parang Chinese restaurant na nag-end up tayo sa Henderson kasi doon pala yung restaurant na yun. Matagal na yun. Masarap na restaurant sa Henderson. Hindi yung sa downtown na kinakainan natin ng oxtail. No, iba yun. Ay, sarap nun. Meron doon, guys. Anong hotel yun? Na meron silang oxtail soup na available lang, I think 10 or 11. Kaya kailangan hindi ka mag-dinner ng mag-snack ka lang sa hapon, tapos antayin mo yung pagka-available nila, pinipilahan yun, guys. Yung oxtail soup na yun, ang lambot. Buntot ng baka. Ang sarap. Tapos meron silang, basta masarap. Tapos, manghihingi ka ng may mga Pilipino dun meron kayong fish sauce. Calamansi or lemon. Hindi, wala silang kalamansi, siyempre, lemon. Karamihan sa Las Vegas, lahat ng casino halos, may mga Pilipinong employee. Lahat naman sa ibang bansa. Kasi Pilipino well-known. Hardworking, at saka marurunong. Masipag.
masipag, hardworking. Yun nga lang yung crab mentality natin. Ano. Pero, Tsaka, they can communicate. ayun, ang walang problema sa atin in English. Kahit baliktad lang yung he and she, basta tayo, we can communicate. Di ba nung nagpunta rito yung Beatles, what year is that? Yung po unang punta The rito ng 1960s, Beatles. maybe, Oo. 70s. Kaya, 70s, maybe. Ano. yun ang ikinabilib nila dito. Even little kids, they speak English. Lalo pa ngayon, guys, sa mga matagal nang hindi umuwi. Dati, di ba, nung bata pa ako, pag may nakita kang batang nag-i-English, galing Australia, galing UK, galing ng Amerika. Abroad, sabihin mo na. Oo. Pero ngayon, guys, ay normal na lang. Nung minsan, nag-garden ako dun, guys, may mga bata, dumaan, nag-ano sila, nag-argue sila in English. Dalawang bata. Taga rito sila, hindi sila taga ibang bansa. Pero nag-argue sila, ayaw kung ano pinag-aawayan nilang dalawa, pero English speaking. Nakakatuwa sila. Sa mall, maririnig mo. Oo, mga puro na English speaking ang mga bata dito. Marami na. Dahil din sa TV, sa mga tablets, sa mga cellphone, nanonood sila. Mga gadgets. Yung apo ng ano ko, very good friend ko, hi siya, si Jiro. Sabi, nag-meet kami nung pumunta ako sa Rojas. 6 years old yung apo niya, ang cute-cute. English speaking. Sabi ko, Jiro, ano ba yan? Sabi ko, ganun. Akala ko tapos ako sa pag-i-English. Ayun na naman, mag-English na naman ako sa'yo dahil kasi English speaking siya. Sabi nung friend ko, sabi niya, hindi namin yan dinuruan ng English, natuto ng English sa panonood ng TV or sa cellphone, nanonood siya ng mga videos or yung mga cartoons or something, natututo. Mga gadget ngayon. Mga gadget na yung mga bata marunong sa gadget. Bakit isa na lang ang may cutics dito sa kamay mo? Yun ang hindi maganda, guys. Ewan ko lang sa ibang sa Gel ibang... yan. Dapat. Pero na-try ko na David Salon, which is like, sa David Salon, diba, sa mall sila, mas mahal sila. Dito ang gel, I'm not kidding. First day, the day after, chip na yan. Pag na-chip na yung dulo, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na yan. Pero gel. Which you pay extra for gel. Ito na lang natira. Kasi doon sa atin, sa California, ang tagal eh. Oo, 2 weeks yan. 2 weeks yan. Yung tumubo na lang siya, pero hindi siya nag-chip. Yung tumubo na lang. Makikita mo dito, nakalabas na yung color, kompleto pa, buo Buo tapos palibasa, humahabang ganon. So yun dito, makikita mo na tumubo na yun dito. Sa ganon. Pero buo pa siya. Pero buo pa yung color. Nagtataka ako dito. Ginaganon niya. Gusto ko nga, may nakita ko sa Facebook, nakita ko na yan doon sa may malapit sa David Salon, diba? Doon yung mga salon. Sa second floor. Sa second floor. Doon yung mga nail shop. Gusto kong itry. It's more than yung pinupuntahan natin dito. Kasi syempre, nasa mall sila. Syempre, mas mahal. Mas mahal ng konti. Pero gusto ko lang itry. Kasi I can't believe na ganun. Baka yung brand lang na ginagamit nila. Chipapay, ganon? Baka chipapay. I don't know. Talaga, guys. Tingnan mo, wala 2 beses nang nangyari yan. Napun ako. Hindi lang 2. Ilang beses na ako nagpapagel na dito. Tapos may mga time na talagang lang, pedicure lang. Kasi nga naiinis nga ako na nasasayangan ako na naalis ka agad. Doon sa Amerika, magpa-gel ako, which is hindi dapat. Kasi pag nahuli kami ng mga infection control, why are you wearing gel? Hindi pwede ang gel kasi nga nag-harbor ng germs. Dahil kasi sa sobrang tagal sa kuko mo, hindi siya naaalis basta. They said it harbors, germs. Lang palusot ko lagi. Wala, I went to a wedding. Sayang na alisin ko. Gaganon ako. Pero, ibig sabihin doon, sa isang araw, sa isang 12-hour shift, kung ilang milyon ka nag-hand washing. Dahil kasi trabaho mo, After ng ginawa mo, wash. Wash. Before and after wash. Hindi na alis nga. Yun nga, sinasabi niya, tumubo na lang. Tapos sasabihin niya, yung cutex mo, tumubo na. Dito na, bumaba na. Pero buo pa rin siya. Hindi siya nag-chip dito, guys. Ewan ko. I don't know. Gel naman siya. May light naman. May light, di ba, sa ilaw. Yung special na ilaw, UV light. At saka sasabihin sa iyo na gel. Kaya pati ang presyo. Ang presyo niyan, 350. Kung 350, yun plus gel. On top sa manicure. Plus yung trabaho ng manicure. Pero alam mo naman, malalaman mo. Kahit na hindi sabihin sa yung gel, malalaman mo naman. They will know.
I mean, they will, of course, do... Ibang texture, Iba syempre. texture, mas Oo, makapal. At saka oo. iba talaga siya kaysa regular. Pero it doesn't stay. Kaya, lagi ko sinasabi, gaya ko naman manicure ng gel, nasasayangan ako. Eh, lalo naman sayang din pagka regular lang kasi di ka pa doon nakakalis. Wala na. Pero, pag nandun naman ako kasi ako nasasarapan naman akong kinukut-kut-kut ang kamay ko. So, gusto mo i-try yun sa ano? Gusto Sa ko mall? i-try. Matry ko lang para lang malaman ko. Kasi ang sa David's, ganun din yung sa David's, medyo ilang araw na bago na ano, nasira. Ay, hindi ka. Depende siguro ka talaga sa ano nila. Sa brand. Kasi nung nandun tayo sa hotel, nasa Quezon City tayo. Di ba nagpa-manicure ako? Nakarating pa ng Amerika yun Oh, itong last natin, September? Noong September. Ay, 1 year ago na pala, ano? Oo nga, ano? 1 year ago na, September na. Nakarating pa yun. No, America. Pumasok pa ako na may, ano ako, gel ako. Beautix. Oo, so depende siguro sa brand. Baka nga chipapay. Baka. Hindi, try mo yun sa ano, sa mall. Ay, nakita ko sa mall. Nakita ko kasi sa Facebook, ina-advertise nila. Tsaka Try mo. malinis din, maganda yung ano. Treat mo sa sarili mo. It's not a need, it's a want. But you only live once. Bigay mo na ang hilig. Eh, teka ga. Halika na. Ay, naku. Ay, naku. Isang oras Alam may mo gita, ba? ha? Daldal tayo ng daldal. Pero wala nang nanonood. Ha? Wala nang nanonood. Hello! Hello! Andiyan pa kayo? Anya pa kayo? Naku, hindi nga. Baka, ay, ano to mga to? Hindi na anya na tumigil. Hindi na nagsawa. Nakarating na Las Vegas, nakakapunta na sa pedicure, my manicure. gosh. Hindi nga. Hello. Hi. Hi! Bye-bye! Hindi, nandiyan pa kayo? Thank you guys, ha? Hindi nga, baka wala na Baka may sila mga dyan. isa, dalawa na naiwan. Baka si Kid. At saka si AJ. Hindi, 3. Si Roy Mosney. Hindi, 4. Si Brian. Si Ems. Si Brian. Hindi, mga 5. lagi natin panunood. Ay, Si nako. Franny. Pasensya na Si kayo, Erlita Gilio, si Amy Oo. Tyson, Si Obet. si Franny, si Oo. Granny Mary, Ayan, si Guide. si Guide. Nandyan pa yung Kamusta mga ka na yan. pala, Guide? May message pa ba si Guide sa'yo? Oo. Pero, siyempre, trabaho Busy sila. si Guide. Busy. So, ayun. So, magbabay na tayo. Oo. Again, wala kaming masasabi kung hindi maraming Thank you. salamat. Thank you so much We for your appreciate you support. guys. Walang halong biro. Maraming salamat dahil kasi inspirasyon din namin kayo. Yes. Na-inspire kami na gumawa ng ganito, na magkwentuhan kami para mapanood nyo, para mapasaya kayo. Yes. Pero kayo rin ang nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Ganon. Yes. Kaya maraming salamat sa inyo. Una sa Panginoon Diyos. Thank you, Lord. Amen. God bless you guys. Yeah. Bye-bye. Kung nasaan man kayo, magandang umaga, magandang Magandang gabi, hapon, magandang gabi, magandang tanghali, everybody. Thank you so much for watching and for your support. Thank you. We love you. Bye-bye. Bye-bye.